Pasado na ang kauna-unahang large-scale o malawakang training exercise ng Philippine Army na pinangalanang KTEX Katihan. Ayon kay Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido, lalahukan ng 4,000 hanggang sa 5,000 sundalo ang Combined Arms Training ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Tinawag ni Galido na makasaysayan ang pagsasanay na layong hasain ng Army sa paglipat ito ng focus o pagtutok wala panloob na seguridad patungong external territorial defense. Ayon naman kay Army spokesperson Colonel Louis de Maala, paalala ito ng pangangailangan para sa isang malakas na hukbong katihan kahit halos nalansag na ang lahat ng aktibong guerrilla front ng New People's Army at nakaranas na umano ng leadership vacuum ang Dawla Islamiyah. Batay sa report ng Armed Forces of the Philippines, matatandaang noong nakaraang taon, sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na kasamang Philippine Army sa posibleng mag-operate ng BrahMos supersonic missile na malapit nang matanggap ng Pilipinas mula sa India. Hindi naman binanggit ni Galido kung kasama sa nakaumang na pagsasanay ang espesipikong paggamit sa nabagip na coastal defense missile na binili ng bansa sa sabak sa KTEX Katihan, maging ang ilang tauhan ng Army sa Visayas at Mindanao na dadayo pa sa Camp O'Donnell sa Capas Tarlac sa Marso 22. Kasabay nito ay ka-127 Philippine Army Day na sasaksihan mismo ni Commander-in-Chief President Bongbong Marcos. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.